Kapatid, madaling yung mga bagay-bagay, pero kailangan bayaran natin yung presyo natin. Kailangan bilangin ang ating bayaran. Count the cost, pay the price. Yan yung sinabi na ang isang lingkod ng Diyos dapat ang buong pamilya niya ay napapasakot sa Kanya. Amen? Hindi pwedeng baliwalay natin yung Bible. Amen? They will subject unto Him with all gravity. Amen? Sabi niya, paano mapapamalaan ang bayan ng Diyos kung sarili mong pamilya di mo mapamunuan? Amen? No? Kaya itong kapatid ni Jesus, talagang iyak na iyak. Sabi niya, patawarin mo ako. Ang kapal-kapal na ng tuhod. Para ng kamilyo, yung tuhod ng kamilyo tuhod niya. Sa kape-pray. Kasi si Jesus ay hindi pinupuntahan ng kanyang mga kapatid. Si Jesus lang. Pero bandang mula yung kanyang pamilya na dala niya. Isa sa kapatid ni Jesus, sa ina, ay apostol na, alagad na ni Jesus. Amen. Nakasulat pa ng mababasa natin yung New Testament. Amen. Sa una, wala yan. Hindi sila nasunod. Amen. Una, hindi sila nasunod. Pero dating araw, sumusunod sila. Pag-aralan po natin isang araw, tuturo po yung huling yung pagdating ng Panginoon. Sa araw. Dapat iyan yan. Pero, hindi po natin may turo yun. Amen. So mga kapatid, pag-aralan po natin ang dugo ni Kristo na nagliligtas ng mga tao. Amen. Sabi sa Exodus, kumuha kayo ng tupa. Isang tupa sa isang pamilya. Amen. Sa mga Diyo, pamilya ay 70. Marami sila, no? Apo, anak, kapamangkin, pinsan, sulat na yun, sabihin mo na yun. Aabot yun ng 70. Amen. Kapatid, magulang, yan. Hanggang 70 na yan. Apo, kung sama mo na sa tuhod, basta 70. Sabi nga yan, kung kulang pa, kuha ka pa ng kapitbahay mo. Sama dun sa, kung maliit lang kayo, sobra-sobra yung tupa na yun, kuha ka ng kapitbahay mo. Amen? Bawa, ang anak lang niya, isa. Oras, nagkaroon ng apo, konti-konti lang sila. So yung pamilya yun, konti, wala pang 70. Siguro mga 35 lang, o 20 lang. Bawa. Sama ka ng kapitbahay mo, sama mo sila sa inyo. Amen? So, ibig sabihin, ikaw, at ang iyong pamilya. Sabi sa Acts, si Pablo at yung kasama niya ay nagbukasan yung nalindol, nagbukasan yung mga pinto ng kulungan. Papatay sana ng bantay yung kanyang sarili. Kasi bibitayin ka kapag nakawala yung mga bilanggo mo. Sabi ni Pablo, wag mo saktan sarili mo, andito pa kami. Sabi niya, ano gagawin ko para maligtas? Sabi ni Pablo, maniwala ka kay Jesus, ikaw at iyong sambayanan maligtas. Believe unto the Lord Jesus Christ, you and your family you and your household shall be saved. Ikaw at iyong bahay, ikaw at iyong pamilya, maliligtas. 70 yan. Marami yan. Isang tupa, isang pamilya. Amen? So, hindi pwede natin iwan yung ating pamilya. Kasi, yun yung kapangyarihan ng dugo.
hindi to sasapat sa iyo. Aabot to sa pamilya mo. You and your household. You and your house. Pati pamilya mo. Amen? Hindi mo pwedeng kalimutan yan. Kaya pamilya mo maliit. Ang sabi nga yan, kung maliit yan, sama mo yung kapitbahay mo. Sabi ron sa Exodus, if your family is small, it is too small, invite your neighbor. Sabi niya, imbitahan mo yung neighbor para kapitbahay mo para magkaroon ng tupa. Maligtas din. At yung tupa niya kakatayin yun, yung dugo ilalagay sa poste. Tapos, yung pagkain na yung kakainin. Kaya yung communion. Sa Book of Acts, sa mga alagad, nagko-communion araw-araw. Amen? Sa communion, bago pa ako sa Jesus, naganda siya ng inumin. At saka tinapay, yun yung dugo at laman ng kordero. Dugo at laman ng tupa. Yun ay si Jesus, dugo at katawan ni Kristo. Amen? Yun yung iinumin mo, yun yung kakainin mo. Ay, ibig sabihin nun, i-internalize mo. Unawain mo yung ibig sabihin nun. Kung paano yung pagkain, ang masustansya pagkain, pag kinain mo, lumakas ako dun ah. Amen? Yung pagkain na internalize mo, napasok sa katawan mo, sabi mo, lumakas ako dun ah. May mga pagkain na pag kinain ko, lumalakas ako. Halimbawa yung talbos ng kamote, yung tubig, yung sabaw niya, pag inom ko, lumalakas ako. Hindi ako makatulog, gusto ko makatulog. Pag nakakain ako ng 2 beses, inaantok na ako, pag gusto ko matulog, tulog ako. Hindi naman siya yung antok na nakakainis. Ayaw matulog, pero inaantok ka, antok ka. Ba't nakakainis naman itong antok na to? Ayaw ko naman matulog. Antok ako. Nakakainis. Hindi ganun. Pag-unom ka ng mga vitamin C na malalakas. Vitamin C, vitamins mo, aantok kang ganun. Inaantok ka. Sabi ng vitamin C, matulog ka na. Sobrang antok talaga, naranasan ko yun. Naranasan ko yun na nakainom ako ng malalakas na vitamin C. Antok ako. Pero itong talbos sa kayong sabaw ulit. Pag kailangan matulog, makakatulog ako. Hindi yung nakapikit kang gano'n kasi gano'n natutulog. Hindi gano'n. So, may mga pagkain na pag nakain mo siya, lumalakas ka. Alam mo, lumakas ka. Lumakas ako. Na-internalize mo yung mensahe ng dugo ni Kristo. Katawan ni Kristo. Yung communion. Amen? Na-internalize mo, pumasok sa katawan mo, naintindihan mo. Alam ko na, itong talbos nakakapagpalakas. Alam ko na, itong dugo, itong katawan ng tupa, nakakapagligtas. Sabi nga yan, lalampas daw yung pumapatay. The destroyer shall pass over you. Sabi ng Diyos, I will pass over you. Pag nakita ko yung dugo, sabi ng Panginoon kay Moses. Amen? So mga kapatid, yan ay hatol ng Diyos sa Egypt. Kailangan natin sumunod kung gusto nating maligtas. Ito ay patungkol sa pagsunod. Ito ay patungkol sa ating pagsubok ng ating mga pagsunod. Kung susunod ba tayo. No? Kahit Egypt yung kanyang pinaparusahan, kahit Egypt yan, kailangan sumunod ka. No? At yung mga Egypt, hindi naman yung makikinig, hindi naman yung pupunta. Hindi yan pupunta sa mga Israelita. Basta padala ng peste yung Diyos. Padala ng peste.
ang mga Egypt, hindi naman niya nakikinig, hindi naman niya pupunta. Well, nasusunod na peste. Para makaligtas naman kami, hindi yung gagawin. Hindi sila, tawag doon, wala naman silang pakialam. Hindi sila mahilig sa informasyon, sa mensahe, wala silang pakialam. Alam na sila. Ngayon, ang salita, kailangan sumunod. Meron akong kahit kayo, mamamatay kayo. Pag di kayo sumunod, ito ang plano ng Diyos. Ito yung plano ng kaligtasan. This is the plan of salvation. Paano ni Noah, barko. Ang paano ni Moses, dugo. Dugo ng kordero, dugo ng tupa. Pag hindi mo sinunod yan, patay ka. The firstborn shall die. Lahat ng panganay, mamatay. The firstborn son shall die. Pag hindi sumunod. Salita, sila ito pa, sila ikawan ng Diyos, sumusunod. Susunod nila. Kasi nakita naman nila yung pesting ginagawa ng Diyos, nangyayari. Pag sinabi ni Moses, ito yung mga pesting nangyayari. No? Sinabi niya magiging dugo ang tubig, nangyayari. Ano sinabi niya? Prophecy. Pag sinabi niya, ito, dugo, umumula, magkulay dugo, nangyayari. Ngayon, mga tao ngayon, ang daming lugar ngayon, nagkukulay dugo na, sabi na, siguro nangyayari lang to. Siguro, pinaminan lang to. Pero noong pa, 1996 pa, sinasabi na. No? Sinabi niya ng Diyos, yun nangyayari sa Egypt, mangyayari niyo. Amen? Yung mga kulay dugo, mga peste, mga ganyan, mga hayop, mga mamamatay. Nangyayari ngayon yan, namamatay yung mga hayop. No? Mga hayop, mga isda, namamatay, ang daming isda sa dalampasigan. Amen? So yan, yung mga nangyari sa Egypt, mangyari sa ating panahon. Ayan. So mga Egypt, hindi naman nila iniintindihan. Sabi pa nga na sa tubig na nakukulay dugo. Ayan. Pinaminan lang yan. Nagkataon lang siguro. Diba? Kita nyo? Yan. Kaya, naunawaan natin yung nangyari sa Egypt. Noon, sa nangyayari ngayon, ganyan pala sila. Kaya pala Egypt na nabugbog ng peste, ganyan pala sila mag-isip. Amen? Naulit lang. Ito yung sinasabi ng Diyos, ayaw na maniwala. Sabi nila, nangyayari lang yan, kakataon lang yan. Ayan, kaya sila napapahamak sila. Ngayon, ang daming mga tao napapahamak o binabaha. Tama halos 3 million views, 4 million views. Napapanood sila sa social media. Yung mga pagbagsak, pagbuho ng mga tubig nasa bundok. Dati tubig lang yung bumabaha ngayon. Ang lalaking bato yung inaanod ng pakalakas na tubig. Grabing baha yun. Tinamaan ka ng patay kalaki ng mga bato. Amen? So mga kapatid, ito ay pag-testing ng pagsunod natin, tayo ba susunod? Yan. Ang tupa nasunod sa pastor. Ang Diyos ang ating pastor. The Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi na ako mangangailangan. Una-una, ang tupa nasunod sa pastor. Hindi na laban. Hindi, walang tupa nangaw sa pastor niya. Nagireklamo, walang ganun. Ang kambing nanunuwag. Ang lobo mabangis. Minsan nagpapanggap sa tupa. Mabangis siya, nandyan Yung pangay yan, nangagat yan. Mabagsik sa bata yan. No? Pero ang tupa hindi ganun. Hindi lumalaban sa pastor. Sumusunod sila, kawan sila. Amen, kawan sila. Kaya sabi nung sa Psalms, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ako mga kailangan. Unang muna yung
tupa na nakikinig sa kanyang pastor, sa kanyang Panginoon. Amen? Pag sinabi niya, gagamit kayo sa Exodus, gagamit kayo ng dugo ng tupa, papayag sa pinto, sa doorpost. Diyan, sa gilid, sa ibabaw ng pinto. Lalampasan kayo ng destroyer. Amen? Yan ang krus ng Panginoon, dugo niya. Para sa buong pamilya. It is for the entire family to be saved. Hindi, ang puso ng Diyos hindi para lang sa iyo maligtas. Pati pamilya mo iligtas. Kaya pag ayaw mo maligtas, ayaw mo rinig, ayaw mo lumapit sa Diyos, ayaw mong iligtas ang pamilya mo, ayaw mo iligtas ang anak mo. Yung 70 na yan, yung apo mo, anak mo, ganyan-ganyan. Yan, pinagdadamot mo yung kaligtasan sa pamilya mo. Kasi, ikaw tayo sambayanan maliligtas. Ayan, dapat lumapit ka sa Diyos, makinig ka sa Diyos, sundin mo siya. Amen? No? Sabihin ng mga tao, Panginoon, nababaliw na yung aking anak. Dati, Christian siya. Dati, ganun talaga, ganito. Nasa church siya ngayon, ayaw na. Hindi na siya sa church. Amen? Sumama na siya sa mga maling kaibigan. Masamang mga impluensya. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko po? Mga bred, ikaw at yung sambayanan maliligtas. 70. Ganun kadami yung pamilya mo na liligtas ng Diyos. Kung maliit yung pamilya mo, masasama kayo iba. Mag-i-invite ka pa ng iba para makatuwa mo sa kaligtasan. Amen? Ang kaligtasan mo ay sobrang, kumisan napakaliit pa. Ang liit pa ng pamilya mo, kailangan po magsama ng iba. Lord, konti lang kami. Konti lang ako, konti lang apo ko. Sasama ka ba ng iba? Konti lang pinsan ko, konti lang mga pamangkin ko. Sama ka pa ng iba. Amen? At kaya mo naman. Kaya naman yun ng dugo ni Jesus. Ng kamatayan ni Jesus sa krus para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya-kaya. Pati ng kapitbahay mo kung sobrang liit mo ng bilang mo. Amen? Yung pamilya sobrang laki. Yung pamilya naman sobrang liit. Amen? No? Ang sobrang laki ng pamilya mo, paisi-isi ka, problema yun. Ang sobrang liit ng pamilya mo, paisi-isi ka, hindi ka ba pumunta dun sa iba? Lord, ang liit ng pamilya ko, kaya kailangan ko pala magsama pa ng iba. Kayang-kaya pa lang ng dugo mo yan. Ang pamilya pala ay 70. Problema yan. Bakit? Paupo-upo tayo, patulog-tulog tayo. Liit lang pala ng pamilya. Hindi ka magsama ng kapitbahay mo. No? Yan, kasi kaya yung dugo ni Jesus. Kaya yan ng krus, ng kaligtasan na ginawa ni Jesus sa krus. Amen? Sa Exodus, sa hating gabi, yun yung pinakamadilim na oras ng ating buhay. Pinakamadilim na oras ng buhay. Sa hating gabi, darating ang magwawasak, destroyer. Siya yung papatay ng mga panganay. Sabi ng Diyos, pag nakita ko ang dugo sa inyong pinto, if I see the blood on your door, I will pass over you. Lalampasan ko kayo. Ayan. Ayun, doon ang galing salitang Passover, Pascua. Amen? Pag nakita ng Diyos yung dugo ng kordero, ayan, lalampas ang Diyos. Lalampas ang destroyer, ang papatay sa mga panganay.
Sabi sa Leviticus 17:7, the life of the flesh is in the blood. Ang buhay ay nasa dugo. Amen. Yan ang buhay natin, nasa dugo. Kaya, pag pinahira niya ng dugo, buhay tayo, lalampasan tayo ng destroyer. Lalampasan tayo ng Diyos. Lalampasan tayo ng presyo ng pagpatay ng mga panganay. Panganay na lalaki. Firstborn son. Amen. Kamusta na po yung mga panganay ng lalaki? Amen. You and your family shall be saved. Sabi sa Acts. Kapag po tayo may sakit, tinitesting yung ating dugo, nalalaman kung anong sakit. Yan, ang buhay ay nasa dugo. Amen. Yan ang magsasabi tungkol sa buhay mo. Buhay na buhay ka ba o ikaw mahina, ikaw may sakit? Sinasabi ng dugo mo. Life is in the blood. The life of the flesh is in the blood. Kaya pag nakita yung dugo sa atin, lalampasan tayo ng Diyos, lalampasan tayo ng peste, ng karamdaman na wawasak sa atin. Amen? Without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Kung di titigis ang dugo ng kordero na yun, ay papahid sa ating pinto. Doon sa Exodus na yun, walang kapatawaran ng kasalanan. Amen? Yung panganay sa panahon na yun, mamamatay. There's no forgiveness. Hindi na sabihin, bayan naman ako ng Diyos di ka na pahid ng dugo. Amen? Without the shedding of blood, there's no forgiveness of sin. So, ang mangyayari, pag di ka na pahid ng dugo, wala kang dugo ni Kristo, wala kang dugo ng kordero, hindi siya lalampas sa'yo. God will not pass over you. Ang destroyer, di lalampas sa'yo. At yun, nagkakaroon ng kamatayan, peste. Amen? Andyan yung karamdaman. Andyan yung gano'n sa mamatay. Kaya meron mga kapatid, inosente tupa, at meron ng mga guilty parties, yung mga nagkakamali. At yung tupa na yon ang namamatay, ang magpapatawad sa mga nagkakamali. Mga kasama natin sa pamilyang nagkakamali. Amen? So, dahil sa iyo, ikaw at yung sambayanan maliligtas dahil sa dugo na naroon. Ikaw yung nagpain ng dugo, ay yung sambayanan, yung bahay, yung pamilya mo, maliligtas, mga nakatira sa iyo. Amen? Yung titira sa iyo, yung pupunta sa iyo, yung sasama sa iyo, maliligtas. Amen? Yung kumalit ang pamilya mo, sobra-sobra ito pa, mag-invite ka pa ng iba. Nasasama siya, pupunta sa iyo, maliligtas niya. Kahit yan ay kapitbahay mo lang. Parang ginawa mo siyang pamilya. Ginawa mo siyang extension. Kasi yung tupa ay napakalaki para sa iyo. Hindi lang ng pamilya mo. Amen? Konti lang anak mo, konti lang apo mo. Konti lang pamangkin mo, pinsa mo. So, invite ka pa ng iba. Para sumapat sa tupa na yun. Si Jesus ay namatay para sa buong mundo. Amen? Ayaw ng Diyos masayang. Ikaw, masayang pamilya mo, sayang yung bilang. Napakaliit sa dagdagan. Amen? Alam mo mga kapatid, yung pelikula ng Passion of the Christ, yung gumanap ng Barabbas. Si Barabbas sa talaga sa Bible, criminal siya. Tapos, ang ginawa, imbis na sa Jesus yung pakaulan, wala namang kasalanan, mas pinili pa ng mga tao na piliin si Barabbas na makawala at sa Jesus yung mapatay. So siguro, na-realize yung artista, sabi niya, ginagampanan ko si Barabbas.
Tapos itong si Jesus na walang kasalanan, siya yung binugbog. Siya yung pinatay, siya yung pinako sa krus, namatay. Yun ang kasulat sa Bible. Kaya ito, kahit hindi siya Kristiyano, naging Kristiyano siya. Yung gumanap ng Barabas. Amen? Naging Kristiyano siya. Naniwala siya kay Jesus. Bagamat di siya naniwala kay Jesus. Yung gumanap naman ng Jesus, ilang buwan sa ospital, muntik na matay. Ang hirap, para sa makatotohanan yung anong ginagawa doon. Amen? Kaya, sasabihin sa atin ng Diyos, hindi nyo kaya yan, ginawa ni Jesus. Hindi nyo kakayanin yan. At maraming tao, sa gupit pa lang, talagang namatay na, hindi pa umabot sa krus. 39 strike. Paano pa kaya yung aabutin mo yung krus? Amen? Kaya sa mga penitensya, gagaya ng penitensya, gusto na magpapako, baka sa hagupit pa lang eh. Hindi na sa aabot sa krus. Amen? Kaya itong mga nanonood ng Passion of the Christ, dati-rati hindi sila kumakain sama-sama sa mesa. Sama-sama sa mesa nung napanood yung Passion of the Christ. Pero isa, nirate niya kayo ng girlfriend, napanood yun, pumunta siya sa pulis, inamin niya kasalanan niya, pakulong siya. Napanood yung Passion of the Christ. Amen? Kaya ganun kapangyarihan ito, dugo ni Jesus. Amen? Kaya nga merong innocente, merong guilty party. Merong mga nakakagawa ng pagkakamali. Nabubuksan ang kanilang mata. Hindi sila sama-sama kumakain sa mesa, pamilya sila, magulang, mga kapatid, kakapatid. Sama-sama na sila kumakain. Nangyari yan doon sa dito sa Manila. Amen? Yung mga nanood nun. May boses ang dugo. Panahon ni Abel, nung si Abel ginagawa niya yung dapat gawin, nag-ahandog siya ng may dugo. At ang kanyang handog ay tinanggap ng Diyos. Si Cain naman, ang kanyang handog ay mga crops, mga walang dugo, mga halaman. Ang kanyang handog ay hindi tanggap ng Diyos. Ang handog niya ay hindi mahirap, walang sakripisyo, walang dugo. Ang handog ni Abel ay may dugo, may sakripisyo. Sacrifice. Sabi sa New Testament, sabi ni Pablo, offer your life a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Ano ibig sabihin nun? Panahon ng mga alagad ni Jesus, handa silang mamatay para kay Jesus. Amen. Handa silang mapahiya. Handa silang sabihin yun. Sabihin si Jesus kahit sila mamatay, makulong, mapahamak. They offer their life as a living sacrifice, holy to God, as their reasonable service. Amen. Ang handog ni Abel ay may sakripisyo, may dugo. So dahil doon sa galit ni Cain, pinatay niya yung kanyang kapatid. Yun yung unang murder sa Bible. Kapatid. Ang pumatay sa kapatid. Amen? So mga kapatid, pagka ikaw, may sakripisyo ka, inaandun mo yung sakripisyo mo, may dugo, may inggit sa yung iba na walang sakripisyo. Na maingit sila. Bakit? Talaga yung pabor ng Diyos sa'yo, todo-todo. Amen? Yung pabor ng Diyos sa'yo, todo-todo, kasi may sakripisyo ka. Because you offer your living sacrifice, holy unto God. Yung pabor ng Diyos sa'yo, todo-todo. Kaya inggitan ka ng iba. At dahil doon, magagalit sila sa'yo. No, kahit na nag-ahandog din sila sa Diyos, magbibigay din sila sa Diyos. Kahit na sila ganun-ganun, ganyan-ganyan. Kitang-kita nila kaibahan, yung pabor ng Diyos sa'yo. Amen?
Ayan, so may boses ang Diyos ang dugo. So, may boses ang dugo at sumisigaw ng paghihiganti, vengeance, justisya. Yung sinisigaw ng dugo. Vengeance, paghiganti, justisya, justice. Yun sigaw ng dugo. Kahit ngayon, pag may pinatay, yung forensic, yung mga investigador, titingnan nila yung dugo at malalaman kung paano nangyari, paano ito pinatay, no? Kung paano ito pinatay, malalaman. Na pag sinabi na, ayan, pinatay niya yan, hindi. Kamamatay lang niya. Ayan, pinatay niya yan, hindi. Matagal na siyang patay. Kasi kararating lang niya. So sa dugo, malalaman kung paano siya pinatay. Magkakaroon ng mga impormasyon. Amen? So yan. Kaya sabi ng Diyos kay Abel, ng Diyos kay Cain, anong ginawa mo? Tumatawag ang dugo ni Abel sa akin. Sabi ni hinanap ng Diyos si Abel kay Cain, ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Ang hindi mag-alaga ng kanyang kapatid, sila yung papatay sa kanilang kapatid. At sinabi ni Diyos kay Abel, kay Cain, Cain, anong ginawa mo sa iyong kapatid? Sumisigaw ang kanyang dugo sa akin. Yan. Si Cain pala pumatay sa kanyang kapatid. Sumisigaw. At ang dugo ni Jesus ay mas maganda ang sinasabi. The blood of Jesus speaks of better things. Kapatawaran. Father, forgive them for they do not know what they do. Patawarin sila. Hindi lang alam ka lang ginagawa. Amen. Yun ang dugo ni Jesus. Magpapatawad. Ang dugo ng tao, justisya, paghiganti. Ang dugo ni Jesus, sinasabi, kapatawaran. Okay, yung mga tao na nagsasabi ng Panginoon, patawarin sila, hindi namin kami ginagawa. Yun ay ang katawan ni Kristo. Ang sumisigaw na, Father, forgive them but they do not know what they do. Amen? Ang dugo ni Jesus ay nagpaprotekta, nagliligtas, papagaling, umaabot. Father, forgive them but they do not know what they do. Pinaproteksyonan, napapatawad, papagaling. Kaya nung pumatak yung dugo ni Jesus, pasumibat sa kanya, yung bulag na mata gumaling. At sabi niya, tunay nga siya anak ng Diyos. No? Pinakilala yung anak ng Diyos. Pinakilala yung Kristo, nakita yung Kristo. Nakita yung kapatawaran, nakita yung kagalingan. Amen? Kaya nga ngayon mga kapatid, kung makikita sa kalagitnaan natin si Kristo, gagaling kayo. Maliligtas kayo. Amen? Kung mabubuksan ang bulag nating mata, gagaling kayo, maaabutin niya kayo, pagagaling niya kayo, protectionan niya kayo, ililigtas na kayo. Amen? Indeed, He is the Son of God. Bagamat o nanakit siya, nakasugat siya, nakapagpadugo siya, nung napakakas siya ng dugo, gumaling yung bulag ng mata. Gumaling yung kanyang kabulagan, nabuksan ng kanyang bulag na mata. Nakita niya anak ng Diyos. Samantalang, si Pedro, nung tinanong si Jesus, yung may malagad, sino ako sa mga tao? Ikaw gano'n, si propeta ka, ikaw si John the Baptist, ikaw si gano'n. Pero sinabi ni Pedro, but you are Christ,
the Son of the living God. Pero mamaya, sabi ni Jesus, ako ay huliin, ako'y bibilang ko, ako'y kapag sa krus mamatay, babangon. Sabi ni Pedro, ano huwag nang mangyari yan? No? Bagamat mayroon siyang revelation na gano'n, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ikaw ang anak ng buhay na Diyos. Kanyang tinatanggi pa rin yung dugo. Itinatanggi niya yung krus. Huwag naman mangyari sa iyo, Panginoon. Yung kaibahan nun. Na yung krus, yung magmumulat ng mga bulag na mata, nakikita nila. Mayroon din silang revelation sa pamagitan ng papatak na dugo. Dahil mayroong anak ng Diyos na nasugatan, napako sa krus, sinibat, at pumatak yung kanyang dugo at napataktan yung bulag na mata at lumalim. Amen? Meron siya ng revelation na ito yung anak ng Diyos. Amen? May protection, patawaran, Father, forgive them. Pinagaling, napatakan ng dugo, pinagaling ng Diyos yung kanang kabulagan. Amen? So, sa Egypt, hindi hayaan ni peste yung kamatayan, wasakan sila. Ang dugo ang magsasalita sa kalaban. The plague shall not be on you to destroy you. Amen? Merong pastor, noon pa, na tumira sila sa isang maliit na lugar, sa panandalian panahon lang, at mga kapatid, nagdadatingan ng parang mga langaw doon, tumutunog parang langaw, maingay. At yung pala, nagpupuntahan ng mabubuyog. So, ang ginawa niya, kung siya lang gumawa siya ng guhit. Sabi niya, ina-apply ko ang dugo ni Jesus. Gumawa siya ng guhit. Kinabukasan, sumigit sigaw niya kanyang anak. Kinder yata ang anak niya, Kinder. Sigaw, sabi niya, dati, punta ka. Pagpunta niya ron, puntahan sila, taranta sila. Pagpunta niya ron, andun nakalinya yung mga bubuyog, patay. Patay yung mga bubuyog. May linya ng bubuyog doon. Sabi niya, I apply the blood of Jesus. Gumuhay siya ng hindi pumunta doon sa higaan yung mga bubuyog. At nagkaroon doon ng linya ng mga bubuyog, ng daming mga patay. Nakalinya doon. Amen? Hindi pupunta yung destroyer sa iyo. Kahit sa dugo ni Jesus. Amen? Yan. So mga kapatid, ito ay infestation, ito ay delikado ano, pag maraming bubuhay kakagat sa iyo, ang daming toxin, daming lasa, mamatay ka doon. At bata pa yun, kinder pa yun, ilang taon lang yan, pwede siyang mamatay. Nakagat nga lang siyang ulit na bubuyog, namagaya ng ilong. Ang 10 taon pa lang. So kung ito'y kakagatin na nandun na, ang dami na, lalaking bubuyog, pwede siyang mamatay doon. Amen? Sabi niya, I cover this place with the blood of Jesus. So yun, karoon ng guhit na mahaba, ang daming bubuyog na matay. So kita natin yung kahalagahan ng dugo. May proteksyon, may kapatawaran, may kaligtasan sa buong pamilya. Kaya sa kabuti ng sarili mo at kaligtasan ng iyong pamilya. 70 yan, 70. Kung mali, dagdagan mo na yung kapitbahay. Kung may kinay ba? Ito yung tigis ng dugo ni Jesus sa krus. Ayan, may impact yun. Nakita naman natin sa pelikula ng Passion of the Christ. Kung na-impact sa mga may artista rin naging Christiano.
Hindi siya Kristiyan, hindi Kristiyan siya. Pero mayroon siyang impact. Ang dugo ni Jesus may impact sa mga tao, sa mga nanonood. Kita natin. Nabanggit ko kanina. Nagkaroon ng epekto sa mga nanonood. Sa totoong buhay. Sa totoong mga pamilya, sa totoong mga tao. Bagamat ito'y pelikula lang, nagkaroon ng matinding mensahe sa kanila, impact sa kanila, sa pamilya nila, sa personal nilang buhay. So ito ay pang-buong mundo. Sige, sumatay para sa buong mundo. Ito yung nagbabago. Mayroon artista lang ito, hindi siya, pero mamaya, kasama na siya. Nakita niya yung mensahe ng krus, dugo ni Jesus. Ito higit pa sa kapatawaran. Ito may protection. Kita naman natin, isang linya ng bubuyog, namatay doon. Dapat magagawa sila ng mga tawag doon, andun ng mga bubuyog, maghahanap ng mga hani. Kaya andun, isang linya ng bubuyog namatay. Hindi sila makapasok doon sa iniga ng bata. Itong krus ay andun yung pag-abuso. Panghalap na gupit, paglagay ng koronang tinik, pagpapako, para siya ay masaktan, mamatay. Pero ang dugo na yun ay nagsasalita. Amen. Ito ay nagpo-protection. Tinatawag yung atensyon ng Diyos. Kaya kay Abel, pumunta yung Diyos kay anong ginawa mo sa iyong kapatid? Bakit sumisigaw siya na ang dugo niya sa akin? Sumisigaw sa langit. Ito ay nagsasalita. Ang dugo ay nagsasalita. Amen? Kaya yung krus na yan, yung pelikula na yan, kahit pelikula yan, may mensahe yan. Meron siyang mensahe. Bubuksan yung bulag ng mata ng mga nananakit. Tunay nga anak siya ng Diyos. Yung lalaki sa krus, kaliwa kanan ni Jesus, nagtatawa sila. Kung ikaw ang anak ng Diyos, kalaga mo sarili mo, kalaga mo. Pero mamaya sabi nung nako sa krus, dati tayong ginagawa natin ito. Ang dami nating kasalanan. Ito, wala akong ginawang kahit isa, wala. No? Sabi niya, Panginoon, pagpunta mo sa iyo, kaharian, sama mo ako. Sabi ni Jesus, ngayon din sasama kita sa paraiso. Amen? Nagkaroon to ng epekto, ang dugo ay nagsasalita. Yung nangahamak sa kanya, natatawa maya-maya. Sasama na. Amen? Mga kapatid, nakita na ba ng mga tao, dugo ni Kristo sa ating dalagitna? Amen? Inalay ba natin ang ating mga sarili ng buhay na handog? Kasiya-siya. Holy and acceptable, offer our life and living sacrifice, holy and acceptable unto God as our reasonable service. Kasi mga tao talagang mabubuksan yung kanilang mga mata, sasama na sila kay Kristo. Sasama na sila sa iyo. Tunay nga anak ng Diyos, sabi ng mga bulag na nabuksan ng kanilang mata. Ang peste ay hindi papasok, ang tagawasak ay hindi papasok. Dahil sa dugo. Kaya nagsasalita para sa kaaway. Meron siyang kapangyarihan. Meron mapuprotection ng ganito. Amen. Mga merong yung mga saksi, tititikan nila yung lupang pangako, napunta sila sa Jericho, at sila ay iniligtas ng may Rahab. Isa to na patutot, sabi niya, iligtas mo yung aking pamilya. Sige, maglagay ka ng usika sa bintana mo na scarlet rope. Scarlet thread. Ayan. May simbolo to sa dugo. Scarlet cord. Alam niyo, yung ibang, kasi nasa pader siya nakatira, yun yung bahay niya. Malapad kasi yung pader,
pitong karawahe ang kasya doon, makakaandar doon sa babaw ng pader. So bahay yun. Bumagsak yung pader na yung flat, pababa. Binagsak ng angin. At yung bahay ni Rahab na mayroong scarlet cord ang natira doon. Yun ang natira. Andun yung kanyang mga pamilya. Niligtas yung kanyang mga pamilya, magulang, kapatid. Amen. At siya ay naging great grandmother ni David at ancestor ni Jesus. Bagaman mga kapatid, siya ay makasalanan, siya ay haharlot, siya ay patotot, siya ay naging great grandmother ni Haring David. Dakilang hari. Siya ay naging ancestor. Kanununuan ni Jesus. Amen. Yan yung grace ng Panginoon sa mga naniniwala sa Kanya. Sa mga naniniwala sa dugo ni Jesus. Scarlet cord. Dugo, kakulay ng dugo. Amen. Nagliligtas, nagpo-protect. May protection sa dugo ni Jesus. Amen. So nakita natin na yung dugo na yun magpo-protection sa atin. Kailangan natin yung dugo ni Jesus. Kailangan tanggapin natin yung dugo ni Jesus. Gamitin natin. I-apply natin sa ating bahay, sa ating mga kwarto, sa ating mga buhay. Ito yung nagliligtas sa atin. Kay Rahab, nilagay sa bintana. Naligtas ang kanyang pamilya sa paglusob ng Israelita. Binagsak ng pader, sila lang natira doon. Sa palibot na pader na yun ng kaharian ng Ninive, may isang pirasong bahay lang hindi binagsak. Yun yung bahay ni Rahab. Amen? So mga kapatid, mayroong pagtahimik eh. Mayroong pagtahimik, inaaway-away, yan. Tahimik lang sila, natitik-tik lang sila. Yung tik-tik, yung mga spiya na yan, tahimik lang sila. Pero pagbalik nila, paghuhukom na, pababagsakin na yung pader, yan na. Andiyan na, hinihiba nila yung mga trompeta. Pag-iba ng trompeta ng 120 ng mga alagad, bagsak yung pader, siya lang yung natira. Amen? Una, may tahimik. May mga bansa, bawal sila magtipon, tahimik lang. Pag nagsalita sila, pagulong, tahimik sila, pag nahuli sila, kukulong sila, papatayin sila. Pero pagdating po, mga kapatid, nitong mga spiya, pagdating doon sa Israel, pagdating doon sa Jericho, maingay na. Narinig na yung trompeta. No? At bumagsak yung mga pader. Yung bahay ni Rahab doon natitira nakatayo. Dahil yun sa scarlet cord. Sumisimbolo sa dugo ni Jesus. Amen? So yan. Sa mga kapatid, apply po natin yung dugo na yun. Ngayon, tatahimik tayo. Hindi tayo tanggap. Tahimik lang. Pero pagdating na araw na ito na ang mga bahay ng Diyos. Andiyan yung pagliligtas. Kasabay ng pagkawasak ng iba. Amen. May mamaliligtas, may mawawasak. May mapapahamak. Amen. Sasakupin na yung lupang pangako sa Israelita. Sa ating panahon, pupuntahan na lahat yung mga yan. Hindi matatakot ang liwanag sa dilim. Ang liwanag ang tatakbo, mawawala sa liwanag. Yung dilim mawawala. Amen? Yung nakaraan, sabi ko, Lord, ano ba to? 2030, wala nang one world government na, wala ka ng pag-aari. Yung bukid sa mga magsasaka, natanggalan na siya ng mga lupa sa Amerika by 2030. Sa 2030 pala, one world government na. Sabi ko, yun pala, hindi matatakot ang dilim. Hindi matatakot ang liwanag sa dilim. Tapos kahapon naman,
Sabi ni Bill Gates, yung may mga computer, pag wala kang digital ID, napag-iiwanan ka sa 2028. Pero mo yan? Sa 2030, wala ka na pag-aari, bibigyan na ng one world government ang lahat ng kailangan mo. Andiyan na lahat, wala ka na pag-aari, hindi ka bibigyan ka na. Pero kailangan mo ng digital ID. 2028. Yung ba yung pagbili, yung ba yung pagbenta, 2028. Sabi ni Bill sa Amerika, sa mga kapatid, pero ang liwanag, hindi matatakot sa dilim. Amen? Ang mga kapatid, i-apply yung dugo ni Jesus. Ang destroyer matatakot ang alis. Ikaw, hindi ka madi-destroy. Ang Egypt ang madi-destroy. Ikaw hindi. Hindi ka sabihin, Lord, bayan ako ng Diyos. Sa Diyos ako. Pero kung hindi ka susunod, hindi mo i-apply yung dugo ni Jesus. Hindi ka lalaktawan ng destroyer. Madi-destroy ka. Amen? Gamitin mo yung dugo ni Jesus. Kagaya nung kanina, yung ayang tatay. I apply the blood of Jesus. Nagkaroon ng isang guhit ng mga bubuyog patay, kinabukasan. Amen?